Hello, hello mga inday, nakakaloka! Good morning sa inyong lahat! At ayan na nga ang aga kong nagising kasi meron akong morning flight papuntang Penang, Malaysia from Kuala Lumpur at 10:40. At ayan na nga, nakuha mo pang mag-video Ken kahit late na late ka na day. 10:40 ang aking flight day, pero 9:10, 9:15 nasa KL Central pa lang ako. Nakakaloka. At ayan na nga, mag-high speed train na lang ako. Sabi nila 20 or 28 minutes lang ata papuntang airport kapag nag-high speed train ka. At kailangang makarating ako ng airport bago mag 9:40. Nakakaloka. 9:20 na dyan guys. Pero kita nyo naman, nasa train pa ako. Nakakaloka. Kabadong-kabado na nga ang lola nyo. Baka hindi makaabot sa kanyang flight. Ano kayang gagawin ko pag di ako nakaabot, day? Siguro magte-train na lang ako mga inday kung ma-miss ko itong flight na to. At ayun na nga, hindi ako umabot sa 9:40 na call time. Nakakaloka para i-check-in ang aking mga bagahe. Pero ayan, natuloy pa rin kasi nga kinary on ko na lang or hinan-carry ko na lang yung aking trolley bag. Nakakaloka! Hindi ko na siya chinek-in kasi ang requirements ng AirAsia is dapat 1 hour before the flight, dapat ma-check-in mo na yung mga bagahe mo. Nakakaloka! Sabi ng check-in counter sa akin, no, check-in is closed. Check-in is closed for your bag. Nakakaloka! Kaya ayan, binitbit ko na lang day kasi hindi naman lumagpas ng 7 kilos. At hindi naman nila inad sa carry-on ko na 7 kilos yung aking backpack. Nakakaloka. Iba talaga dito sa Malaysia. AirAsia Malaysia. Nakakaloka. Hindi katulad sa Pinas. Day, pati backpack mo titimbangin. Nakakaloka. Kaya ayan, natuloy pa rin ang flight. Kahit dumating ako ng airport, na boarding na ang AirAsia flight bound to Penang. Nakakaloka. Sobrang bait pa ng mga flight attendant, guys. Alam nyo ba kung magkano lang ang flight from Kuala Lumpur to Penang, mga inday? Nasa $12 lang or 800 pesos siguro. Nakakaloka. Murang-mura, mga inday. Excited na ang lola nyo na lumapag sa Penang at kumain ng mga masasarap na pagkain. Nakakaloka. Kaya ayan mga inday, 45 minutes to 50 minutes lang pala ang flight duration. Tumatagal lang siya dahil sa take-off and landing. Pero yung flying time talaga ay tumatagal lang ng mga siguro 30 minutes. Napakabilis lang guys. Kesa naman sa mag-train kayo na abutin kayo ng 4 to 5 hours. Nakakaloka! At ayun na nga, to cut the long story short, mga inday, lumapag na ang lola nyo sa Penang after 45 minutes. Ito siguro yung pinakamabilis na flight na nasakyan ko sa buong buhay ko. Nakakaloka. Hindi man lang umabot ng 50 minutes. 45 minutes lang siguro. At baka 30 minutes lang kami nasa ere. Nakakaloka. Sobrang linis at luwag ng airport sa Penang International Airport, day. Nakakaloka ang kalinisan. Hindi ko na-check yung banyo. Pero for sure, malinis yan. I-check na lang natin kapag umalis na tayo kasi dadaan ulit or dito rin yung flight ko papuntang Bangkok. Kapun ka! At ayun na nga mga inday, since wala namang public transportation dito ng bonggang-bongga, kagaya ng train or bus or kung ano man, so nag-grab na lang ang lola nyo. May bus din ata pero nag-grab na lang ako. Medyo mura lang naman yung grabs eh. Yung grab, I mean, nasa 13 or 14 ringgits lang ata. Ang chinarge sa akin is nasa 3.5 or 3.6 dollars for a 45 minutes ride. Nakakaloka! 45 minutes kung sa US yun, day.
$40 to $50 na ang matcha-charge sa'yo. Pero dito, 45 minutes, nakakaloka, $3 lang. At ayan na nga, dumating na ako ng hotel. Dito pala ako magsistay sa Bishop Hotel dito sa Georgetown. At alam nyo ba kung magkano lang ang presyo nung nabook ko ito? Nasa 1,000 pesos lang siguro or 1,100 pesos lang. Mga inday, as in sulit na mga inday. Napakalakas ng aircon, napakalinis, hindi kalakihan yung kwarto, pero okay na mga inday for a solo traveler like me. Okay yung kama mga inday at super linis sa kalinisan. Meron ka pang lalagyan ng mga kung ano-ano dyan, day. Do walang cabinet pero pwede na. Ang CR merong shower, merong hot, merong cold. Napakalinis ng kanilang banyo, nakakaloka pati sink. As in, sulit na sulit ito, day, for less than $20 per night. Nakakaloka. At ayan na nga, lumabas na ako, day, kasi dumating ako sa Penang ng mga lunchtime. At gutom na ako, day. Ito lang yung pinakamalapit na food court na nakita ko malapit sa aking hotel. Kaya gumora na ang lola nyo, day. At ayun na nga, mga inday, dito lang ako kakain kay Uncle. Ang small bowl ay 9 ringgit ata at yung pinakamalaki is 11. Ang pinili ko syempre yung small kasi hindi ko na naman yan mauubos, day. As in, ang daming nakapila dyan kay Uncle, mga inday. As in, mukhang masarap talaga, day. Kasi nag-antay ako ng mga 20 to 30 minutes bago ako nakakain. Gutom na nga ang lola nyo pero tiniis ko talaga ang gutom. Matikman lang ang beef noodles ni Kuya or ni Uncle. Nakakaloka! At hindi na nga ako nabigo, mga inday. Nandyan na ang aking beef noodles. Napakasarap, mainit-init pa, day. Napakalasa ng kanilang soup at yung laman ng baka, napakasarap at napakalambot. As in, hindi mo na kailangan halos nguyain. As in, sulit na sulit ang iyong 9 ringgit. Kapag umupo ka pala dito sa isa sa mga table dito sa food court, mga inday, kailangan yung mag-order ng drinks. Hindi dun kay Uncle, pero dun sa mga lady na nasa tabi-tabi, mga inday. Kasi sila ata yung nagra-run ng food court, mga inday. Kaya kailangan yung umorder ng either tubig o kaya lemon juice. Ang in-order ko, mga inday, ay lemon juice, nasa 2.60 ringgit. Kung water naman, nasa 60 cents ringgit lang ang babayaran ninyo. Ay, nabubulol na ang lola nyo, day. Sarap na sarap talaga ako, day, sa kinakain ko, mga inday. Kasi nga, sulit na sulit for 9 ringgit. At ayun na nga, mga inday, natapos na akong kumain at nagpahinga muna ako dito sa aking hotel. At after 30 minutes, naisipan kong gumala at mag-gym muna, mga inday. Para naman matunaw yung mga taba na kinain ko doon sa beef noodles ni Uncle. At ayun na nga, mga inday, naghanap na ako ng gym na pinakamalapit sa aking hotel. Pero wala, mga inday, nakakaloka, as in. Ang pinakamalapit na gym na nahanap ko is 20 or 18 minutes pa mula sa aking hotel. Pero dead man na, day. Nag-gym pa rin ang lola nyo at nilakad ng bonggang-bongga ang Georgetown. At after kong ang mag-gym ay nagutom ako, day. Kaya nag-food trip na lang ang lola nyo, day. Meron nga itong hindi ko malaman kung ano yung mga pinagkakakain ko dito, day. Merong satay, merong parang noodles or something. As in, napakasarap talaga ng mga street food dito sa Penang at napakamura pa. Very refreshing naman ang kanilang lemon juice. Nakakaloka. As in, to the highest level ang happiness ng inday nyo. Kasi nga, bakasyon. At ayan na nga, tinikman ko na ang kanilang satay. Kumusta kaya ito, day? Ano kaya yung pagkakaiba ng satay nila compare sa satay na nakagisnan ko sa holo? Kasi yon mas soupy, mas maraming sauce. Ito, day, isasawsaw mo lang sa peanut sauce. Pero okay naman ang lasa, day. As in, pang bongga, parang Miss Universe. Panalo!
12 ringgits lang pala ang halaga ng satay na yan, guys. At meron na kayong 10 stick ata. Meron pang mga pipino on the side. As in, murang-mura, guys. At after kong ang tikman ang satay, pumunta naman ako dito sa pinagkakaguluhang Belacan Fried Chicken. Ang Belacan, guys, ay para siyang shrimp paste na fermented shrimp paste. Pero hindi ko naman nalasahan yung Belacan sa fried chicken, as in, wala akong nalasahang Belacan. Usually, ang Belacan, masarap siya na medyo, mabaho ng konti. For me, yun ang nagagisnan kong Belacan. Ang tawag nga sa Holonyan, hindi naman Belacan Belachang. Nakakaloka. At ayan na nga, tinakman ko na ang Belacan on the way nung pauwi ako ng Georgetown. Pabalik na niyan ako ng hotel para magpahinga at matulog na.